LI, not gonna lie. So may mga questions doon kayong sine at pinagsama-sama namin yun. Okay? So bago natin simulan, yung mga tanong po ng mga next gen, kabahan na po kayo. Medyo hot seat po ito. Babanggitin po muna ni Kane ang goal ng ating interview ngayon. Importante pag-usapan natin to kasi the goal of this talk ay para maintindihan natin yung right season to enter into a relationship and maintindihan din natin ano nga ba yung meaning ng love. And some verses that will guide us sa pagtalakay ng love ay First Ecclesiastes, yung unang verse is yung Ecclesiastes chapter 3 verse 1. For everything, there is a reason, a time for every activity under in heaven. So, yung isa pa nating verse? Ang isa pa nating verse ay matatagpuan sa Proverbs chapter 4, verse 23. It says, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So, before tayo magsimula, remind ko lang po, next gen, pakinggan mabuti. Pwede po tayo mag-take notes. Ayan. Kung gusto nyong pakinggan yung mga katabi ninyo dahil sa sinabi ng mga interviewin natin para matamaan sila, yan, gawin natin. Para maging reminder sa pa? Magpaparinig po tayo ngayon. Dahil joke lang. So yan, sana makakuha tayo ng aral mula sa dalawang couples po natin. So simulan po natin sa first question. Okay, first question. If you were given a chance, okay, ang first question is, para sa inyo, ano po ang definition ng love? Sige po. Ako pala daw muna. Okay, so love. Okay, so ang love sa akin kailangan ay magsimula kay God. Okay? Dahil ang author ng love ay sino? Si God. So sabi nga sa Matthew chapter 22 verses 37 to 39, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this. Love your neighbor as yourself. O yun, neighbor mo. Love mo daw. Mahalin mo daw yung katabi mo. Mahalin mo. Neighbor ko, kailangan mahalin mo to. Okay? Kaya. Kasi sabi nga dito, before we can truly love others, kailangan love natin si God. Okay? So, ang pagkakaroon ng strong na ugnayan ay dahil sa Diyos. Okay? Dahil siya yung author ng love. Okay pa ko yan doon? For me naman, dahil nasabi niya na we have to love God, sa akin, love in action naman. So, may saying, di ba, na action speaks louder than words. Hindi mo ako madadala sa I love you, ha? Mga ganyan. Gising ka na ba? Kumain ka na ba? No. So, kailangan, yung love ay we express it through our action. So, ano ang basis natin yan? So, sabi dito sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So, huwag din tayo magpa-deceive sa mga pa-action-action lang dyan. Pa-first time lang ng pag-show ng action ng love. Pero pag medyo in the long run na, wala na. So, dapat, love in action is consistent. Okay? So, hindi lang siya pang 1 month. So, dapat consistently, you are doing it in action. Thank you po Ate Melay. So, ang ganda nun, no? Dapat consistent yung pagmamahal. Hindi din dapat tayo mag-fall sa idea lang ng pagpupok na fall in love tayo. Pero dapat consistent siya. Next na tanong naman po is, what is the difference between love and infatuation? Ayan. Makinig tayo, guys. Pinagkaiba ng love sa empacho. Infatuation. Mag-notes kayo naka-hot seat dito. Ayan, so anong kaibahan ng infatuation sa yung love mo? So para sa akin kasi infatuation is more about yung feeling it. It's more about yung kilig, excitement, yung thrill, lang admiration. May tamaan agad ah.
May mga nag-react yun. Pero ayun, siguro marahalin tulad ko yung infatuation sa happy crush. If you are familiar doon, infatuation is pag may nakita kayong maganda or bago sa school yung mindset nyo, uy, crush ko. Gusto ko to. And isa pa is natuwa lang kayo or natawa lang kayo sa joke ng kachat nyo. Na-fall agad. Aray. Funny kasi siya. So yun, siguro infatuation para sa akin is yung short term. Kasi pag nakita nyo na yung imperfections, nakita nyo na yung bad side ng isa't isa, wala na yung spark. Diba? Fall out of love kayo, ayun na isa't isa. Diba? So, infatuation sa akin is short term. Where love naman, it gets more complicated. Love for me is a sacrifice, is commitment, then decision to stay even though may mga gusot na, even though may pag-aaway na. It's a decision to stay and work things out. So, also, yung love din, siyempre, is a decision to grow together. So, ayun siguro sa akin, love is short-term, where, infatuation is short-term, where love is long-term, and yun yung talagang design ni Lord sa relationship. Ayun. Thank you po kayo, Lance. Wait lang. Pause muna tayo. Technical issues. Sana ngayon pa lang, no? Dalawa pa lang question natin. May nata-take notes na tayo. Yes. Ano to, yung take notes natin, minimum of 1,000 words. Yes. Essay. Tapos ipapasa to mamaya kay Ate Rose. Joke lang. Makinig kayo, may tatawagin ako. Lagot. Char. Hindi. Sa akin naman, infatuation is para gano'n. Sino dito nagti-TikTok? Ako po. Yan. So para siyang TikTok trend. Yung kumbaga, ano lang siya, trending lang siya ngayon. After 1 week, wala na. Papalitan na ng bago. Tapos, para rin siyang fireworks. Yung parang sa simula may spark. Ang ganda. Pero mabilis lang mawala. Ano mga infatuation eh. Patsado lang kayo. Yun. So madalas, bukso lang to ng damdamin. Kaya marami dito yung kapag nakita na yung other side ng tao, parang, ay, shucks, red flag, pass. May conditional yung love mo. So yun. So ang love kasi hindi lang siya about kilig or perfect moments. Hindi yan basta-basta nawawala. Sabi nga dito eh, love is not instant and it's not disposable. Na parang mainit na kanin na kapag sinubo mo, ayaw ko na basa ako, iluluwa mo. Panindigan mo. Diba? Galit? Kasi wala ka na pala. So, eto, para sa akin, ang love is, ang infatuation is, hindi lang siya pure emotions lang. Ang love kasi, puso siya, nag-feedback kami. Puso siya na may kasamang utak at may kasamang kisas. Okay? Yan. Ay, thank you po sa sagot ninyo. No? Ganda na, no? Yung love, no? Hindi lang siya feelings, dapat kasama din si Jesus. Yes. So yung empacho, ayan, yung infatuation, yan, ano lang yan, happy crush, panandalian lang. And yung love, kung ganda sinabi ni Kuya Lance, no? Love is unique sa sacrifice. Love is sacrificial. And siguro magandang din na example ng love is si Jesus. Yung ginawa niyang pag-sacrifice sa atin. So thank you po sa pagsagot ng mga question po. Tapos na po tayo. Thank you. Joke lang. So, tapos na tayo sa first segment.